Nandun tayo sa ano, no? Pagkatapos ng um, siyempre. Design philosophy. Natapos na ba tayo dito? Wala pa. Bago ito, no? Ito hanggang dito sa shapes. Wala pa dito. Not po, sir. Ito hanggang dito sa part na to. Sir, bakit hindi nakarecord? Naisin natin yung ano. Hindi, share screen lang. Bakit hindi? Hindi, okay na dito. Nandito sa kabila. Yan, may ano, may pula na. Okay, sige. Record na. Ayun, no? So, tapos na tayo doon sa 0.2% offset method. Sabi natin, di ba, if hindi natin makita yung graph na bigla siyang yung titigil yung curve, tapos biglang magpa-flat, tapos gaganon. Okay, sabi, ang way para makuha natin yung yield strength is to use the 0.2% offset method, which is imomove lang natin pa ganun. No? And kung sa tumama, ipoproject natin pa kaliwa. Okay, yung stress na yun yung yield stress natin. Okay, nangyayari yan kapag yung material natin is high strength steel. No? Kapag mild steel, so usually makikita mo yun sa pag-bend pala ng graph niyan. Okay? And so standard shapes, no? So meron tayong mga usual na shape na ma-encounter sa design. Okay? So ang pinakamalaking category niyan is yung tinatawag natin na hot rolled. Okay, when we say hot rolled, ibig sabihin mainit pa lang tapos pinagulong siya doon sa sa mga rollers or pinadaan siya sa mga rollers kaya siya hot rolled. No, literal na mainit tapos may rollers. Okay, so largest category are those produced by hot rolling. Okay, in this manufacturing process, molten steel is taken from an electric arc furnace, and poured into a continuous casting system where the steel solidifies but is never allowed to cool completely. So basically, ayun nga, mainit siya tapos papadaanin sa roller hanggang sa makuha natin yung desired na shape na gusto natin. Diyan yung kaya tayo may mga standard na, na halimbawa meron tayong shape na W8 by 15, mga ganyan, etc. Okay, kumbaga pre-made na yung mga yun. Okay, meron na tayong, nasa pabrika na yun. Alam na nila yung mga shape na. Okay, and that is, that is, makikita natin doon sa, sa AASC manual, may mga standard shape na napag-design nila. Okay, and so the hot steel passes through a series of rollers that squeeze the material into the desired cross-sectional shape. Okay, rolling the steel while it is still hot allows it to be deformed with no resulting loss in ductility, as would be the case in cold working. Okay, yun yung pangalawang way para ma-produce yung mga steel. Okay, yung cold formed steel. Okay, meron kang hot roll tapos meron kang cold formed. Okay, and so samples ng natin, hot roll shape, meron ka ng W shape, American Standard, equal and equal leg, American Channel, American Standard Channel, tsaka yung structural T. Okay, pinaka-common nating makita yung mga tinatawag natin na mga I-shape, no? Meron tatlong category. Meron ka nung W shape, kaya siya tinawag na W kahit hindi siya mukhang W is dahil yung pangalan niya, ano bang pangalan niya? Wide flange, di ba? Okay, so W shape, usually ng wide flange, hindi dahil letter W siya. Okay, and so siya, wide flange. Bakit siya tinawag na wide flange? Okay, ang part nun ay merong dalawa, di ba? Meron kang flange at meron kang web. Kaya siya tinawag na wide flange kasi yung flange niya ay malapad relative do sa ibang type. Okay, kaya siya wide flange. Okay, so American Standard naman, I-shape din siya, no? Pero mas manipis yung flange. Okay, pangalawa, paano mo malaman kung siya ay W or paano malaman kung siya ay S-shape? Okay, titingnan mo yung flange niya. Kung mapansin mo, si wide flange medyo mas flat yung niya, yung flange niya. Okay, si American Standard medyo mas pa-curve siya, no, sloping yung niya, yung flange. Okay, so that is the American Standard. Okay, ngayon, may mga numbers yan. Anong ibig sabihin ng numbers na yon? Okay, yung unang number diyan, sinisignify niyan yung depth. Okay? So hindi yan perfect. Ibig sabihin, W8, pag meron kang W8, alam mo na yung depth niya is around 8 inches. Pero hindi yan perfect. May butal yan, pwedeng 8.1 o kaya 7.98, mga ganyan. Depende sa kung anong shape. Pero basically, malapit siya sa 8 inches. Okay? Ngayon, yung pangalawang number, yung 50, ano ibig sabihin nun? Yun yung weight niya. Okay, weight in pound per feet.
maraming W8, may 8x15, 8x22, etc. etc. Okay, and habang tumataas yung number, lumalaki yung section. Okay, yung depth niya nagre-retain, hindi perfect na 8, pero malapit sa 8. Okay, saan siya nagbabago? Sa flange, tsaka sa thickness. Okay, yung flange pwedeng lumalapad. No, habang tumataas yung number, mas nagiging squarish yan. No, mas lalong humahaba yung flange, tapos mas kumakapal yung flange and web. Okay, yun yung pangalawang number. Pag magde-design tayo, halimbawa, pinagde-design tayo ng W8 that will satisfy a certain load combination, okay, we choose the member size that will be adequate, no, yung pinakamaliit na adequate. Halimbawa, adequate yung 8x15, adequate din yung 8x12, adequate din yung 20. Ano doon sa tatlo? Yung pinakamaliit, di ba, yung 8x12. Kasi pwede naman yung 8x12 eh. Okay, ang kailangan lang natin sigurong i-emphasize dito is that pag nagde-design tayo in actual, tama naman yun. Di ba? Pero hindi lang yun. Okay, ano yung point? Pag nagde-design tayo, di ba, gusto natin pinakamaliit na adequate in terms of strength. Pero kapag ka nag-design tayo, sabi natin, di ba, meron pa tayong ibang criteria na kino-consider, like yung serviceability. Di ba? Possible kasi na maliliit yung loading, so adequate siya in terms of strength. Pero dahil malambot siya, sometimes ina-upsize natin yung member kahit hindi naman kailangan in terms of strength. Okay, ina-upsize natin para magkaroon siya ng ng stiffness, para tumigas siya, para pag nag-sway siya, hindi gaanong kalaki. No? So may mga ganong criteria tayo. Kumbaga, dito sa college, mapag-uusapan natin yung criteria niya in terms of strength. Sabihin sa'yo, piliin mo lang yung pinakamaliit. Ito yung loading, pinakamaliit, okay na yan. Di ba? In practice, hindi ganoon. Okay, meron ka pa additional na i-consider, which is serviceability. Okay, yung overall behavior ng building mo. Okay, American standard yun, ganun din sa S-shape, no? Ganun din sa W-shape, no? So S18, ibig sabihin yan, 18 inches. Okay, tapos yung 70 is the weight in pound per feet. Okay, tapos sa angles, no? Yung angle ay ang pangalan niyan is L something something something. So may tatlong number. Okay, yung unang number is yung longer side. Okay, long leg, short leg, tapos thickness. Okay, by the name pa lang nung angle, makukuha mo na yung area niya, no? Kapag kadating natin sa tension members, makikita natin yan, no? Na kahit halimbawa hindi ibigay sa'yo yung dimensions, kaya mo pa rin malaman yung area niya, di ba? Kaya mo pa rin malaman yung location ng centroid niya, mga ganyan. Or kahit ano pang data na kailangan mo. Okay, kung ibigay, edi yun yung gamitin mo, pero if not, kaya mo siyang i-compute sa pangalan pa lang, no? Pero yung W, S, tsaka yung channel, wala tayong magagawa doon. Hindi mo naman malalaman yung thickness ng flange, thickness ng web doon sa pangalan niya. Hindi eh. Ang malalaman mo lang yung weight niya. So kapag kami mga problem involving W, S, and yung channel, dapat ibigay yan, no? Hindi pwedeng hindi ibigay yung property niya. Okay? Tapos meron tayo ditong structural T. Ano yung structural T? Yung mga structural T na yan, ginagamit natin yan sa kadalasan sa mga trusses halimbawa, sa mga malalaking building halimbawa sa project namin sa yung latest na na-handle ko sa Honda, no. Sobrang haba noon, parang 30 feet na distance noon. So 30 feet is divide mo ng 3, parang hindi ko alam sa mahaba. Mahaba. 10 meters, so tatlong floors yung haba, no, yung span ng column to column. So ang nangyari doon, truss yung gamit namin, hindi yan kaya ng beam. So ang ginawa, may truss na 3 meters ang depth. So ganun yung nangyari doon. Okay, tapos yung top flange and bottom flange niya, since sobrang laki nun, hindi pwede na na yung angle lang, yung nakikita mo dyan sa mga bubong-bubong, hindi uubra yung angle. Okay, so ang nangyari dyan, ginamit namin is structural T. Okay, so ano yan, para yung double angle na naka-fuse. Pero saan manggagaling yan? Siyempre hindi sa angle. Manggagaling yan dito. Pwede sa W shape, pwede sa S shape, no? Or pwede din sa M shape. Okay, ang M shape parang W shape yan, ibang category lang, pero kung titingnan mo yung itsura niya, yan. I think sa design of steel structures para sa mga student ko ng elective, so na-discuss to yung may figure nun. Okay, pero again, MT is kamukha lang ng W, no? So basically another category lang siya ng I-shaped beams. Okay, ang nangyari lang, pinutol siya. Okay, kinalahati. Tapos yun na yun, ganun lang. Okay, pinutol to. So itong kalahati, top part, yun yung WT na shape. Okay? And so other types, meron kang bars. And so meron kang circular, meron kang square, tapos meron kang plate. Okay, ang nagdi-differentiate sa plate at sa bars ay yung dimension. No? Kapag ka medyo mas malapad siya, tawag sa kanya ay plate. Okay, kapag ka less than or equal to 8 inches, no? Sabi, counted as bar pa yan. Pero kapag ka more than 8 inches, ang category na niya ay plate na.
Okay, so depende sa lapad. Tapos meron ka pang other type, meron kang steel pipe, tapos meron ka ng HSS, no? Hollowed steel sections are butas yung loob, kaya nga hollow steel sections. Okay, ngayon tanong, bakit mo bubutasan yung loob? Okay? Yung purpose kasi kung bakit mo siya binubutasan is that para magamit mo yung same amount, same amount of material with the greater cross-sectional area, or rather with the greater moment of inertia. 'Di ba? Imagine mo yung solid bar na 'to, 'di ba? Tapos butasan mo siya. Syempre kung bubutasan mo siya, yung same amount of material lalapad, 'di ba? Kapag mas malaki siya sa center niya, kapag kinalculate mo yung moment of inertia niya, mas malaki, tama ba? As ilayo mo siya doon sa center, 'di ba, lalaki yung moment of inertia niya. Ibig sabihin, mas malaki ang resistance niya to bending. Okay? Same amount of material pero greater resistance to bending. So, yun yung purpose ng HSS. Okay, ngayon, in practice, mukha siyang maganda kasi solid, 'di ba? I mean, solid kapag tinignan mo sa paligid ay malinis siya. Pero in practice, hindi nila trip yan. Hindi ko lang alam kung dito lang sa Pilipinas, no? Pero sa US kasi madalas ginagamit nila yan. Pero dito sa Pinas ayaw nila kasi mahirap daw siyang i-waterproof. Okay, mahirap. Tapos nahihirapan sila doon sa pintura doon sa loob. Ang problema kasi sa HSS, di ba nga, since nakasarado siya, di ba, unlike yung I-beam, di ba, pwede mong pinturahan, di ba? Ang paligid. Ito kasi, hindi mo mapinturahan yung loob. Or kung mapinturahan mo man, mahirap ilahat, especially kung mahaba siya. So, ewan ko, iniiwasan na ganyan. Anyway, share ko lang. Okay, ngayon, in most cases, sabi, one of the standard shapes will satisfy the design requirements. Pero what if hindi? No, meron ka other options. No, ang tawag doon ay mga built-up section. Okay, built-up meaning, invento mo lang. Okay, kumbaga, halimbawa, kulang ka ng ganitong capacity. Tapos, wala nang available na larger size or kaya merong available, hindi naman kayang gawin ni manufacturer or wala siyang available na higher size. So, pwede mong gawin, mag-invento ka, no? Kumbaga, pwede kang magdagdag ng ibang shape katulad nito, nilagyan niya ng plate sa taas, di ba? Nagdagdag siya ng plate sa taas, so magkakaroon niya ng additional area, additional moment of inertia, so greater bending resistance na ito. Okay, ngayon, what if yung shape na kailangan mo, wala talaga? Okay, so ang pwedeng gawin mo, yung mga plates, no, pag dugtong-dugtungin mo, gawin mong I-shape. Oh, yan na. Meron ka ng I-shape na, kumbaga, custom made. No, yun yung mga built-up natin. Okay, what if gusto mo ng box beam, di ba? Na wala namang available na ganun. Pwede mag-invento ka ulit, di ba? Plate, connect, di ba? Tapos i-weld mo lang yan yung mga contact area niya. Or contact surface. Okay, tapos kunyari, gagawa kang truss, hindi workable yung isang angle, edi dalawahin mo, di ba? Ganun din sa channel, kung hindi workable yung isang channel, edi dalawahin mo yung channel. Okay, tawag yan ay mga built-up section. Okay, pangalawang category, di ba sabi natin yung isa ay hot rolled. Para ma-form mo siya, kailangan mainit pa para kaya mo pa siyang hulmahin. Okay, pangalawa naman is yung mga cold formed. No? Ibig sabihin yan, cold formed ay malamig na, tsaka mo siya finorm, cold formed. Okay, ang cold formed ay kadalasan mga maninipis. Sabi nito, only relatively thin materials can be used. Bakit? Kasi kung makapal yan, hindi mo mabend yan. Di ba? Kapal Di ba? Yung mga cold form na yan, ito yung mga nakikita mo kadalasan na ginagamit sa bubong. No? So, yan, yung mga channel, yung mga tatawag natin na mga C-purlin, yan, mga cold form yung mga yan. Okay, ito yun kadalasan C-purlin. Tapos minsan, ito may stiffener siya. Tawag nito yung lips, no? May tawag dito, lip purlin ang tawag nila dyan sometimes, no? Tapos, dito kasi parang hindi masyadong uso ito, yung Z. Okay, pero sa ibang bansa, no, parang mas prefer nila yan kumpara sa channel. Okay, so meron kang Z, tapos meron ka ring Z na may lip. Okay, tapos parang angle na cold form, tapos angle na may lip, etc. etc. Okay, and so shapes of this type are created by bending thin material. So next start yan para siyang flat sheet. Tapos tapos binebend nila para makuha yung cross section na gusto natin. Okay. And so the design of a structural member entails the selection of a cross-section that will safely and economically resist the applied loads. Logical naman, di ba? So kapag magpipili ka ng section, di ba, to say that it is adequate, di ba, dapat yung cross-section natin is kayang i-resist yung load na na-compute natin. Okay? Economy usually means minimum weight. Okay, so yung sample natin kanina, di ba, meron kang W8 na marami, pipiliin mo yung pinakamaliit na W8 na magsasatisfy doon sa requirement natin. Okay, the amount corresponds to the cross-section with the smallest weight per foot, okay, which is the one with the smallest cross-sectional area.
Okay, syempre, mas maliit na area, mas konting material, mas magaan. Mas magaan is mas matipid. Okay? Although other considerations such as ease of construction may ultimately affect the choice of members, of member size, the process begins with the selection of the lightest cross-sectional shape that will do the job. Okay, so in our design process, first consideration natin is dapat adequate muna siya in terms of strength. Pangalawa, tsaka mo titingnan ngayon, mahihirapan ba silang i-construct? Okay, kasi sometimes nilalakihan natin yung member hindi dahil kailangan, okay, nilalakihan natin para madali nilang i-construct. Kasi halimbawa, dinesign mo siya, adequate naman yung maliit na size. Pero dahil mahirap i-connect yung bolt kapag ganun kaliit lang yung flange mo or yung ano yung beam mo or yung column mo, kung ano man i-connect mo. 'Di ba? Sometimes pinipili yung medyo mas malaki para mas madali nila magawa. Okay, so ano yun, parang other consideration yun, which is again hindi na natin yung ma-consider dito, 'di ba? Kasi syempre, ano yun, judgment mo na yun eh. No, which is papasok na yun kapag sarili mo na yung project, 'di ba? Sariling design mo na. So call mo na yun. Okay, dito sa ano sa lecture natin, ang pag-uusapan lang natin is paano mo pipiliin yung safe na section size. Okay, kung actual gusto mong mag-upsize, mag-upsize ka. Okay, call mo na yun as a designer. Okay, ngayon, paano tayo nagde-design? Okay, meron tayong dalawang method. Okay? Design philosophies. Ano naman yan eh, fix naman yan. Kahit anong type of of design, ASD, LRFD, isa lang yan. I mean, dalawa pala sila, pero iisa lang ang principle. Okay, ano yung principle? Okay, the required strength should be less than or equal the available strength. Ito yung load, ito yung capacity. Dapat mas malaki ang capacity kaysa sa loading mo. Logic naman yan, di ba? Dapat mas malakas yung material. Okay, magkaiba na sila ng process, magkaiba sila ng assumption. Okay? Sa ASD or allowable strength design, okay, a member is selected that has cross-sectional properties such as area and moment of inertia that are large enough to prevent the maximum applied force, shear, or bending moment from exceeding the allowable. Pipili tayo ng section that has that enough area and moment of inertia. Okay, area in terms of axial, di ba? In terms of shear. Tapos moment of inertia naman in terms of bending. Di ba? So dapat yung mga yun kaya niyang i-satisfy. Okay, and siguro ang kailangan nating emphasize dito is that next meeting siguro, di-discuss natin yung tension members. Tapos, yung tension member na yun, hindi lang yung tension member. Okay? Sa actual, hindi lang siya basta tension member. Sometimes yung tension mo nagbe-bend din. Di ba? Sometimes yung compression mo nagbe-bend din. Okay? Which is hindi na natin masyadong mako-cover dito. Pero sa tunay na buhay, ganun yung nangyayari. Okay, hindi porke tension yung kinumpit mo, tension lang siya. Actually, usually, may interaction pa yun. Okay? And so, basta yun, may mga loading ka and ang pinaka-principle is dapat lahat ng loading na yun, actual shear and moment, kailangan yun ay kaya niyang i-resist. Okay? This allowable value is obtained by dividing the nominal or theoretical strength by a factor of safety. Okay? Sabi natin, ang steel design or actually kahit anong design, lahat yan mechanics lang naman. Okay? Sa steel design, paano ba yun? Di ba? Stress is equal to force over area. Di ba? Kapag magbe-bend na, paano na yun? Di ba? Stress is equal to MC over I. Di ba? Bending moment formula. Ano lang yun? Metric mo lang yun. Di ba? Saan nagkaiba ngayon? Okay? Nagkaroon lang siya ng code. Paano mo ngayon kukumpitin yung stress? Di ba? Kasi doon sa ano mo, sa mech mo, given na yung stress, yung allowable. Sa design, ikaw yung magde-determine ano yung allowable. Ano yung allowable stress. Okay? Kinakalculate natin yan. Okay, so sa code, siya yung nag-specify ng values of the factors of safety. Di ba? Siya yung nag-specify ng value ng reduction factor. Okay, so yun lang yun. So basically, ang design is more advanced ano lang, mechanics. No? Ayan. So strength shall be an axial strength, pwedeng flexural, pwedeng shear strength. Okay, if the stresses are used instead of the forces or moments, no, pwede mong gawin siya generally applied stress or should be less than or equal to the allowable stress. Di ba? Parang ganun din. Di ba? Same concept. Load less than the capacity. Basic. Okay, this approach to design is also called elastic or working stress design. Bakit? Kasi pag ASD, ang pinag-uusapan natin is dun sa graph, kung naalala niyo yung graph natin, nandun tayo sa proportional region. Nandun sa point kung saan before siya mag-yield, yun yung ASD natin. Okay? Working stress design ng other term sa kanya or WSD. Bakit? Kasi kasi ang mga loads na kino-consider natin dito is mga working loads or service loads. Kaya ibig sabihin nun, hindi pa siya factored. Okay? So kung ano yung dead load, ano yung live load, pag-add-in mo lang, yun na mismo yun. Unlike sa LRFD na meron tayong mga multiplier. Okay? Kumbaga ina-amplify natin. Okay, working stresses are those resulting from working loads, no? Ano yung working loads? Those are the applied loads. Working loads are also known as service loads. Again, those are the loads na
hindi siya naka-factor. Okay, as it is lang, kung ano na-compute natin, yun na yun. Okay, ngayon, di ba? Nag-improve yung mga ano natin, mga design methods natin kasi over time, syempre, nagkakaroon ng mga research, no? Inaaral nila yung behavior ng materials, tapos nagkakaroon ng mga experiments, tapos nade-develop nila yung other methods. Sabi nila dati, ASD, hanggang before yielding. Okay, ngayon, meron na tayong method na ginagawa natin, dine-design natin siya after yielding. Okay, ito yung plastic design. Sabi natin, di ba, ASD, elastic design, hanggang dito sa region na to. Nagkaroon ng mas advanced na study, sabi, sige, alam na natin kung ano yung behavior ng steel after ng yielding plastic design na yun. Dinidesign natin siya considering the behavior ng steel na hindi na proportional. Yun yung plastic design. Okay? Plastic design is based on the consideration of, ano daw? Dito yielding lang, di ba? Pag plastic, ano daw? Failure conditions. Ano yung failure conditions? Yung masisira na siya. Di ba? Pwedeng maputol, pwedeng mag-yield ng sobra-sobra. Di ba? So failure conditions rather than the working load conditions. Okay? A member is selected by using the criterion that the structure will fail at a load substantially higher than the working load. Ibig sabihin, we design it sa load na mas malaki kaysa doon sa working loads. Meron tayong mga factors. Meron tayong mga load factors. Okay, failure in this context means either collapse or extremely large deformations. Collapse yan yung pag masira yung structure mo or rather, yung member mo. Paano siya masira? Pwedeng kung tension member fracture, di ba? Kung compression member, pwedeng mag-crush siya, di ba? Kung baga mabasag siya, mag-buckle siya. Okay, extremely large deformation, ano yun? Yielding. Okay, sa tension members, pag-uusapan natin yung difference nun, tsaka ano yung ibig sabihin ng yielding. Okay? So the term plastic is used because, bakit daw? Pag nag-fail daw, sabi, parts of the member will be subjected to very large strains, large enough to put the member into the plastic range. Okay, anong mangyayari kapag nagkaroon ng malaking strain, di ba, papasok siya doon sa plastic range. Okay, malaking strain. Okay, ito yung graph natin. Pag lumagpas dito, malaking strain, nasa plastic range. Anong meron sa plastic range? Diba, sabi natin, pag nag-plastic range na, ang behavior niya hindi na linear, pag tinanggal mo yung load, meron ng mga permanent deformation. So, dun sa part na yun, dun na yung design natin sa ganitong procedure. Okay? When the entire cross-section becomes plastic at enough location, plastic hinges will form at those locations creating a collapse mechanism. Ano yung collapse mechanism na pinag-uusapan doon? Okay, halimbawa, imagine mo, meron kang column. Okay, tapos meron kang beam dito. Yan. So, naka-connect yan, no? Pwede mo siya i-connect na moment connected. Okay. Moment connected, so i-connect mo yung flange, tapos ko-connect mo rin yung web. Di ba? So, moment connected kasi connected yung flange. I think na-discuss natin ito last time na pag connected yung flange ay moment connection kasi doon nata-transfer yung moments, no? Sa web nata-transfer yung shear. So, ito ay shear and moment connection. Pag siya ay nag-fail, no? Pag siya ay nag-fail na may collapse mechanism, anong nangyayari? Mag-yield, di ba? Saan unang may stress yan? Halimbawa, ito yung cross-section. Sabi natin, di ba, bending stress is equal to MC over I. Okay, mas malayo siya sa neutral axis, mas may stress siya. Tama ba? Mas stress to kumpara sa nasa gitna. Tama? Kapag tumataas ang moment, may stress to, darating yung point na mag-yield dito. Yan pa lang. Pag tinaas mo pa yung moment, tataas yung stresses, mangyari hanggang dito mag-yield na. Gagapang yan hanggang doon sa center. Ngayon, pag lahat yan mag-yield na, anong mangyari yan? Di lahat yan magkakaroon ng extremely large formations. Yielding sa Tagalog, pwede mong isipin na yung yielding ay pagbigay. Kumbaga, imbis na mag-resist pa siya, hinahayaan na lang niya na, sige, ayoko nang mag-resist, hahaba na lang ako. Yun yung yielding. Makikita mo, bigla siyang hahaba. Nung magkakaroon ng extremely large formation, na mangyari, etong beam mo dito, di ba, nakakonek ka pa dito, rigid ito, pero yung beam mo, bigla na yan, tutumba na yan. Okay, ito magkakaroon yan, mayuyupi yan dito. Sige, next time pag-uusapan natin yung backlink. May separate discussion doon. Ito kasi beam ito. Okay, sa beam, ito yung collapse mechanism tinutukoy. Mayuyupi yung part na yon, okay, magko-collapse. Okay, yan yung plastic hinge na tinatawag. Okay, bakit hinge? Okay, bakit hinge? Kasi kung makikita mo dito, para ka nagkaroon ng hinge. Ano ba yung hinge? Pin connection, 'di ba? Ito walang resistance to bending. Ang nangyari, 'di ba, dati rigid siya, ngayon nabebenta siya pag ganun. Okay? Hindi siya nalaglag, di ba? Kasi ang hinge may resistance to shear pa din. Pero wala siyang resistance to bending. So basically, ito yung beam mo, dati fix yan. Dahil nagkaroon ng plastic hinge, pwede mo nang ganun yan. So, nalaglag na yan, di ba? I mean,
nabend na, nag-ikot na siya. Pero hindi siya nalaglag naputol. Okay, plastic hinge. May hinge pa din. Nakakabit pa rin siya pero nag-fail na yung member. Yun. Okay? As the actual loads will be less than the failure loads by a factor of safety known as the load factor. Okay, members designed in this way are not unsafe. Okay, sasabi natin na, sige, i-design mo siya sa collapse mechanism, pero okay pa rin ba yun? Okay pa din ba yun? Oo, kasi sa actual, kapag ka nagkakalculate tayo, yung mga values ng load na ginagamit natin for the design, hindi naman talaga yun yung actual. Yung ginagamit natin sa calculation, may ano yun, may factor yun. Kumbaga, overestimated yun. So sa tunay na buhay, in terms of calculation, fail na siya, pero sa tunay na buhay, hindi pa yun, may allowance pa yun. Yung sasabi niya dito. Okay? And despite being designed based on what happens as failure, okay pa rin siya. Okay, paano daw ginagawa ang plastic design? Sabi, multiply the working loads by a load factor to obtain the failure loads. Yun yung mga tinatawag natin na ultimate loads or factored loads. Okay, sa plastic design, meron kang multiplier. Okay, determine the cross-sectional properties needed to resist the failure. So, alamin mo ano yung area na kailangan to resist the actual loads. Ano yung moment of inertia na kailangan to resist the bending. Tapos pili ka ng section that has that value of area and moment. Moment of inertia. Tapos pipiliin mo yung pinakamaliit na kaya mag-provide ng ganung property. Okay? Again, sa tunay na practice, di ba, after mong piliin, nakapili ka ng section, yun na ba yun? Hindi pa. Uulitin mo pa, di ba? Kasi pag pumili ka ng section, i-reanalyze mo pa yun. Uulitin mo pa siya. Kasi magkakaroon pa ng redistribution yun. Di ba? Kailangan yung last na run mo is adequate na lahat para masabi natin na okay na siya. Okay? So members designed by plastic theory would reach the point of failure under the factored loads but are safe under the actual working loads. Again, bakit? Kasi may multiplier siya, may allowance ka. Okay? Sa tunay na buhay, hindi pa niya maabot yun sa ganung case. Okay? LRFD is similar to plastic design in that strength or failure condition is considered. Okay, so LRFD para siyang plastic design is in a way na kino-consider natin yung beyond the elastic range. So nandun tayo sa plastic region, nandun tayo sa part hanggang sa sasagarin natin na masira talaga siya. Okay? Kaya siya tinawag na LRFD. Okay? Kasi plastic design, di ba sabi, minimultiply mo yung loads, di ba? Ina-upsize mo yung loads, ina-overestimate mo yung loads. Sa LRFD, yung load, ipa-factor mo, pati ngayon yung resistance, ipa-factor mo din. Yun yung difference ng LRFD. Okay? So, load factors are applied to the service loads and the member is selected that will have enough strength to resist the factor load. So, yun naman yung basic concept natin. The member should always have the strength to resist the factor loads. Okay? In addition, the theoretical strength of the member is reduced by the application of a resistance factor. Okay, the criterion must be satisfied in the selection of the member is, again, load should be less than the capacity. Yun yung paulit-ulit na sasabi natin kanina, no? Ngayon, in this expression, the factor load is actually the sum of all service loads to be resisted by the member. Okay, each multiplied by its own load factor. Okay, so bawat load pattern, okay, or bawat load case, meron siyang equivalent na mga multiplier. Mamaya pag-usapan natin siya sa load combinations. Okay? The factored load is a failure load greater than the actual or total actual service load. So the load factor is usually greater than unity. Sabi, pag sinabi natin na factored load, okay, dapat mas malaki siya doon sa service load. Ano ibig sabihin? Dapat mas malaki siya sa unity. Ano yung unity? 1. Lahat ng mga factors for dead load, live load, earthquake, wind, lahat yan naka-greater than 1. Okay? Actually, hindi pala. Okay, yung earthquake wind, naka-1 lang yan. May explain ko kung bakit. Okay. However, sabi dito, the factored strength is reduced. Okay, so ibig sabihin, yung strength niya sa LRFD, binabawasan mo din. Okay, additional factor of safety yun. Okay, the usable strength and resistance factor is usually less than unity. Okay, load, mas malaki sa 1. Yung resistance, less than 1. Okay, so basically, kung i-simplify natin, no, in other words, ang LRFD, ino-overestimate mo yung load, ina-underestimate mo yung capacity. Okay, halimbawa, capacity niya, 100 kips. So, pero dahil sa reduction factor, meron kang 90 kips lang. Sa tunay na buhay, maabot niya talaga yung 100, pero sa design, 90 lang para may allowance kang konti. No, bakit may allowance konti? Kasi maraming pwedeng maging mali. Di ba? Pwedeng hindi okay yung yung material, pwedeng hindi okay yung pagka-construct nila, di ba? Pwedeng nagkamali ka sa pindot sa
software, pwedeng nagkamali ka ng assumption, di ba? Pwedeng merong loading na hindi mo na consider, mga ganun. So, may mga ano yan, mga allowances, no? So, for different reasons. Okay? The factor loads are the load that bring the structure or member to its limit. Okay? In terms of safety, this limit state can be fracture yielding or buckling. Okay, yan. Pasok na tayo sa question niya kanina. Paano yung buckling? Okay. Ang beam, halimbawa, di ba, beam. Tapos may gravity load. Paano mangyari yan? Di ba, magbe-bend yan. Tama? Tawag yan bending. Ngayon, yung column, di ba? Pag nilagyan mo yan ng load, at yung column na fixed support, column, ano mangyari sa column? Liliit. Yun yung una, liliit. No? Ang tawag doon ay compression yielding. Di ba? Kasi makukompress siya eh. Pwede siyang mag-fail doon, pwede siyang mag-crash dahil doon sa compression. Pero kung medyo mahaba siya, di ba, merong tendency na pangalawang mode of failure. Ano yung pangalawang mode of failure? Ay magbe-bend siya pa ganun. Pag yung member natin ay nag-bend dahil sa action load, particularly compression, ang tawag doon ay buckling. Yun yung difference ng buckling and bending. Okay, ang bending dahil sa transverse load, patagilid, sa section. Kapag ka ganyan naman, action load, okay, ibig sabihin yan, buckling naman yun pag nag-bend siya dahil sa action load. Okay, ang buckling hindi lang nangyayari sa column, nangyayari din yan sa mga halimbawa, meron kang brace, no? Pwede ding mag-buckle ang mga brace, no? Actually, commonly sa brace nangyayari yung buckling, no? Kasi usually braces medyo maliliit na mga members yan. Okay, so buckling ang tawag doon. Ayan, so the factor resistance is useful strength of the member, no? Reduced from the theoretical value by the resistance factor. Okay, resistance factor, sometimes ang tawag natin doon ay reduction factor kasi binababaan natin yung value niya. Okay? The limit state can also be one of serviceability such as the maximum acceptable deflection. Okay, ito yung sasabi natin kanina. Okay, na hindi porke na-satisfy mo yung strength criteria, no, na okay siya in terms of loading, yun na yun. Di ba? Sa tunay na buhay, kailangan mo pa rin consider yung iba, like serviceability para sa beam, yung deflection ng beam dapat hindi sobra. Paano naman sa column? Sa drift naman yun, di ba? Kailangan hindi siya masyadong mag-sway. Di ba? May limit yan, may value yan na acceptable. Okay, lalakihan natin yung column kahit hindi kailangan in terms of load kapag kailangan mo siyang isatisfy sa deflection in terms of drifts. Okay. Question? May question ba? Okay, wala. Sige. Dito tayo, no? LRFD, paano mo siya gagawin? Sabi dito, meron tayong ganitong condition. Ito rin, paulit-ulit lang yan. Load less than the capacity. Okay, nag-iba lang yung pangalan niya. Kanina kasi nakalagay doon RA, ibig sabihin ng allowable resistance. Resistance yung general term kasi sa capacity. No? Or rather, tama, resistance allowable general term sa capacity kasi resistance can be axial, pwedeng shear, pwedeng moment. Okay, basta general, no? Okay, kumbaga ito, pwede mo sabihin, di ba, RU, pwede siyang pwedeng PU, pwedeng VU, pwedeng MU. Basta kahit ano. Basta resistance. Ito, load ito, no? RU is factored load, no? Factored strength na kailangan. Required strength. Siyempre, kasi kung ano yung loading mo, yun dapat yung kailangan mo i-provide na capacity niya. Diba? Kung ano yung loading niya, yun yung kailangan mong capacity. Tawag natin din ay required strength. Sometimes ang tawag sa kanya is factored load. Sometimes ang tawag sa kanya is ultimate load. Okay? Rn naman is the nominal strength. Yan yung capacity na makakompute mo based on mechanics. No? Yun yung capacity niya na mechanics lang, 'di ba? Kung paano mo i-calculate, yun yung dapat na kaya niyang abutin. Okay, pero sa design hindi natin yung ginagamit, 'di ba? Hindi pa yun. Ang ginagamit natin is yung PRN. PRN yun yung design. So yung capacity niya babawasan mo lang ng konti para may factor of safety ka. Yun yung design. Doon natin siya kino-compare doon sa reduced value. Okay, sa design strength. Okay, AISC specification says that the use of load factors and load combinations prescribed by the governing building code. Okay, if the building code does not give them, okay, so we refer to ASCE 7. Okay, meron tayong mga code, di ba? Sa NSCP, magkakasama na lahat yan. Sa NSCP, Chapter 2, nandun yung loading. Chapter 4, nandun yung concrete. Chapter 5, yung steel. Chapter 6, I think masonry. Chapter 3, I think foundation yata. Nandun na lahat, magkakasama na yun. Tapos yung mga yun, kinopya lang nila. Okay, in chapter 2 loading, kinopya nila saan? Dito, ASCE 7. Okay, so kung titingnan mo ko sa yung reference ni NSCP, dito yun, no? Kunyari, meron kang gustong loading na hindi mo makita sa NSCP, tingnan mo dito, mas kompleto ito. Okay, sa ACI, kunyari, magde-design ka ng concrete, no?
Tapos gusto mo ng latest version, hanapin mo yung ACI 318. Kung ano naman, kung still naman, Chapter 5 ng NSCP, kung gusto mo ng latest version, AISC 360 naman. Okay, so yung mga code na yan. Okay, so dun nila kinopya yung mga provisions sa NSCP. Okay, the load factors and load combination in the standard are based on extensive statistical studies. Okay, and are prescribed by most building codes. Yun nga, nagkokopyahan lang sila ng mga provision. Okay, the resistance factor phi for each type of resistance is given by AISC, but in most cases, one of two values will be used. 0.9 for yielding, okay, or compression buckling, okay, and 0.75 for rupture. Rupture is yung pag naputol siya, for whatever reason. Okay, load combinations, ayan, so ito yung nakalagay sa NSCP, yan din yung nakalagay sa ASCE. Okay, ito yung load combination para sa LRFD. Mapapansin mo, dead load, di ba? Yung dead load mo na na-compute, hindi pa yun. No, kapag ka LRFD ang procedure natin, i-multiply mo pa siya for a certain value or by a certain value. Okay, for dead load alone, meron kang 1.4. Kung dead load plus live load, meron kang 1.2 dead, 1.6 live plus, meron pang mga roof loads. Okay, pag-usapan natin ano yung iba't ibang load cases or load patterns. Meron kang dead, di ba? Pero yung dead, hindi lang yun, di ba? Kasi yung dead, may dalawang type, di ba? Meron kang self-weight, tsaka meron kang superimposed. Self-weight is the weight of the member, yung weight ng slab, di ba? So, yung slab, may binubuhat pa yun, no? Na dead load din, ano yun? Yung finishing tiles, di ba? Yung ceiling, di ba? Permanent yan na nakakabit doon sa slab. Tawag doon ay superimposed. Okay? Ano pa? Yan, dead load, no? Dalawang dead load. Live load, meron yan. Reducible live load, non-reducible live load. Floor load pa lang yun. Kasi meron pa isang type ng live load eh. Meron ka pa ng roof live load. No, iba ang consideration natin doon sa roof, iba yung consideration natin sa floor. So magkahiwalay yan sa load combinations natin. Okay? Meron ka pang snow, meron ka pang rain. Okay? So, kailangan mo itong sauluhin, no? Sa tunay na buhay, actually, hindi nga lang pito yan eh. Okay? Kasi sa tunay na buhay, halimbawa, pag-usapan natin yung earthquake. Okay? Tunay na buhay, meron kang earthquake pa east, meron ka pa west, meron ka pa north, meron ka pa south. Tapos meron pa yung magsasabay. No? Yeah, east, west, positive, positive, yeah, positive, negative, tapos isa naman, negative, positive, okay, negative, negative. So meron ka ng 8 agad dun. Eh, meron pa yun, what if mas malakas ng konti si X kaysa sa Y? What if mas malakas ng konti si Y kaysa sa X? So, maraming cases yun. Earthquake pa lang yun. Meron ka pang wind. Diba? Ganun din sa wind. Sa wind, meron kang 4 na cases, tapos may positive, negative pa yun. Tapos may values pa yun ng eccentricity. So basically, parang lalabas na nasa 12 yun. Para sa design pa lang yun ng strength, meron ka pang serviceability, iba pa yung value nun. So meron ka pa ibang load combination nun. Anong point? Hindi porke nakagraduate ka ng college, nakakuha ka na ng license mo, pwede ka na mag-design. I mean, pwede naman technically. Okay, pero hindi siya sinasuggest, no? Kasi yung tinuro sa college, sobrang kulang siya kung ikukumpara mo sa kung ano yung kailangan mo para sa practice. Okay, so yun, like ko naman sabi yun, no, if you want to design eventually, di ba, kung gusto mo structural engineering path, di ba, so ano ka muna, no, mag-experience ka muna, no, mag-work ka sa firm na nagde-design, tapos alamin mo kung paano yung tamang process, no, huwag kang bumira agad porque nakapasa ka ng boards, kasi kulang yun. Okay, sobrang dami ng hindi natin na-encounter sa college and even sa board exam. Okay, ngayon, ito, meron niyang pattern. Okay, ano yun? Kasi mahirap siya sa uluhin, di ba? Kung sa uluhin mo lang, number, okay naman, di ba? Pero may tendency kasi na may malimutan ka. Okay, so meron niyang pattern. Okay? Or rather, meron niyang structure. Okay, number 1, dead load lang. Self-explanatory naman, di ba? Pangalawa, dead na may live. Okay. Dito, lahat ng live kino-consider natin. Meron kang live sa floor, yun yung L. Meron kang live sa roof, yun yung 0.5, LR or S or R. Yung S and R, basically parang pwede mo isipin na roof live din yan. Ngayon ang tanong, bakit may or? Di ba? Roof live or snow or rain, bakit may or? Kasi hindi naman yan sabay-sabay mangyayari. Ano yung roof live? Yun yung assumption na what if may nag-work sa kunyari, may nagme-maintenance sa roof, di ba? Or baka may activity sila sa roof for whatever reason. So may tao doon. Siyempre, wala naman tao doon habang nag-i-snow, di ba? Eh, yung snow niyan, maximum condition, kumbaga nagkakaroon ng snowstorm ang consideration diyan. Hindi naman pwede, hindi naman dapat mangyari yun. Kaya ina-assume nila, hindi mangyayari yun.
Hindi rin naman pwedeng nag-i-snow na tapos umuulan pa, di ba? So, hindi pwede yun. Di ba? Hindi rin naman usually umuulan tapos dun ka gumagawa, di ba? Dun mo pa tintrip magawa. So, ang assumption is that hindi siya magsasabay-sabay mangyayari. So, hindi siya sabay-sabay, naka-or lang siya. Okay, pili ka lang kung ano yung pinakamalaki, yung gagamitin natin for the design. Okay, yun yung load combination 2. May dalawang type of live load, meron kang floor and may roof. Dito sa pangalawa, ang priority is yung floor. Yun yung may mas mataas na factor. Sa pangatlong load combination, ganun ulit, dead plus live. Okay, pero ang priority dito yung roof. Yung may roof, yun yung naka 1.6. Yung naka 0.5, yun naka live. Okay? Ngayon, hindi ko lang alam kung bakit may wind. So, hindi ko sure kung bakit may ganyan. Walang explanation doon sa part na yun. Okay, pero siguro pwede mo nalang isipin na eto, binaliktad mo lang yung multiplier, tapos nagkaroon ka ng wind doon sa floor load. Okay? 4, 5, and 6, 7, ito naman yung load combination na merong lateral loads. Okay? Meron tayong dalawang types. Meron ka ng high gravity load combination, meron ka ng low gravity load combination. Okay, itong 4, 5, yan yung high gravity load combination. 6, 7, yan yung low gravity load combination. Ngayon ang tanong, bakit may high gravity? Bakit may low gravity? Okay. Sa building natin, ito na lang. Bahala na yung mga... ito na. Okay, sa building natin, halimbawa meron kang design ganyan. Tama yung di ba, yung mga lateral forces mo. Yung lateral forces mo can be seismic, pwede siyang wind. Okay, so pag tumama pa ganun yung yung forces, anong mangyayari sa building? Magde-deform, magsasway siya, di ba? Mag-ingat yung movement. Hanggang siyempre, OA yan, di ba? Pero anong point? Ano tingin niyo yung ma-experience ng column na to? Tension or compression? Magta-tension. Okay, very good. Magta-tension. May hila yan eh. Tapos ito naman, di ba? Pag ganun, so ito, mako-compress naman. Okay. Yung high gravity load combination, critical yun para dito. Kasi anong nangyari dito, di ba? Napupush na to dahil sa gravity load. Tapos dahil sa lateral load, napupush ulit siya. No? Dahil sa lateral load. Lateral load meaning earthquake and wind. No? Nagko-combine yan. So critical siya doon sa high gravity load combinations. Meaning, nag-amplify, di ba? Na-bend na siya ng seismic and wind, tapos napo-compress pa siya dahil sa gravity load. Sa kabilang location naman, di ba, pataas yung effect ng lateral load. Kasi nga, sabi mo, nagta-tension siya, di ba? Binubungkal siya nung pag-bend ng building, ba? Parang hinihila siya eh. So, pataas yung lateral load. Dito sa case na to, yung gravity load, actually, tumutulong siya. Tinutulungan siya ng gravity load. So ngayon, dito sa case na to, critical dito, yung what if walang masyadong gravity load? What if konti lang yung tao nung nangyari itong case na ito? Diba? What if walang tao? What if yung mga dead load na inassume natin hindi nangyari? What if hindi pala ganun kabigat yung building, di ba? Yung assumption dito. Okay, less yung gravity load, mas critical ito. Dito sa case na to sa tension. Okay, ngayon, nangyayari ba yun na yung column mas critical na nagta-tension siya? Nangyayari yun no, sa kapag ka mga slender yung building. Kunyari, didesign ka ng mga high-rise, 50-story, tapos maliit lang siya, tapos manipis, no? Nagkaroon kami ng ganyang problem do sa sa isang project namin do sa somewhere sa Makati, no? Ang nangyari, yun, ang itsura ng ng building pag ganito, no? Parang siyang pina. Tapos meron kaming dito, 8 sobrang laking column. Naka 800 by 1,200. Okay, so malaki yan. Ang nangyari ngayon, kapag ka tumatama yung hangin pa ganun, nagbe-bend siya pa ganun eh. No? Dahil sa sobrang lakas ng hangin, ang nangyari, itong mga column na to, yung forces sa kanya ng wind is sobrang laki to the point na nababanat siya. Pag nabanat ang concrete, siyempre, sino magre-resist ng capacity nun? Siyempre, hindi naman pwedeng concrete, hindi naman niya kaya sira, hindi naman niya kayang hilain yung sarili niya, di ba? Mababasag lang yun eh. Ano magre-resist nun? Yung bakal na lang. Okay, ang tanong ngayon, yung dami ng bakal na nilagay mo nun, kaya ba nung i-resist yung tensile forces dun sa column? Diba? So, yung critical condition nun is walang masyadong dead load, walang live load. Kung makita mo dito, diba? Dead load lang, 90% lang ng dead load, tapos wala kang live load dyan sa case na yan. Okay, dyan nagiging critical yung low gravity combination. Okay, sinishare ko to, bakit? Kasi nung college ako, hindi ko naman naintindihan yan. Diba? Kasi, sisipin mo, bakit ko pa isosolve to kung lagi namang mas mataas to?
Di ba? Yung isipin mo, wag ko na i-solve to, hindi na mag-govern to, di ba? Lagi na mas pataas to. Okay? Pero sa tunay na buhay, kailangan mo siya i-consider. Okay? Bakit? Kasi nangyayari yan, critical ito for tension. Yun yung explanation niya. Okay? Nagte-tension yung member natin. Okay? Bihira siyang mangyari. Okay? Kasi usually nag-govern lang yan kapag mataas yung lateral forces. Again, ito yung explanation. Di ba? Pero kung maliit yung building mo, alangan namang ano, di ba? Alangan namang mag-bend yan na sobra-sobra. Okay, sa usual practice natin, hindi ito mag-govern. Pero hindi palaging hindi. Okay na pa nyo. Sometimes nangyayari yun. So, dapat i-consider natin. Okay, so again, ah ito yung mga combinations with the lateral forces. Okay, may dalawang type. High gravity, low gravity. Ito yung wind, ito yung seismic, ito yung wind, ito yung seismic. Okay, makita mo dito, meron kang multiplier lang dito. Okay, sa combination 4, nandun yung wind. Okay, 1.2 dead, 1 wind. Okay, live. Okay, live. Okay, dito, tawag dito. Ganun din, pero dito naging earthquake. Tapos dito, kung mapapansin mo, di ba, pangalawang observation, hindi nangyayari na magkasabay ang earthquake and wind. Tama ba? Hindi nangyayari. Okay, bakit? Sabi niya kasi, imposibleng mangyari na lumilindol, tapos bumabagyo. Di ba? So, sobrang malas mo na nun, no? Tapos, kapag nagde-design tayo, di ba, maximum yun eh. Di ba, yung maximum na pwede mangyaring wind, di ba, yung earthquake mo, nando sa maximum na pwede mangyari, depende sa layo sa fault line. Okay? So, nangyari na sabay nung naka-maximum parehas. So, imposibleng mangyari. So, sobrang unlikely niya na sabi ng code, hindi mangyayari yun. Okay? So, walang ganong combination na kino-consider. Okay. Kung sakali man na bumagyo habang lumilindol, siguro naman hindi sila naka-maximum parehas, di ba? So, parang yun yung sinasabi ng code, no? Unlikely na mangyari siyang sabay na naka-maximum. Okay, kaya walang ganung combination. Okay, ngayon dito, makita mo may wind. Siyempre, kung may wind, possible na nag-wind, tapos nagkakaroon ng snow or rain, di ba? Kasi malakas ang hangin pag nag-i-snow or nagre-rain. Pero hindi yan mangyayari pag seismic. Hindi ko lang alam kung ba't may snow doon. Pero yun yung logic niya, no? Parang gano'n. Parang unlikely na mangyari. Tapos yun nga, ito, combination 6, tanggalin mo lang lahat ng iba. Okay, ang ititira mo lang ay dead load and yung lateral load, no? Wala kang ibang gravity load. So basically, yun yung low gravity load combination. Question. Ba't may plus minus? Very good. Okay, good question. Bakit may plus minus? Kasi, yan, tingnan mo to. Consider natin yung compression as positive. Di ba? Gravity load combination as positive. Okay? Pagka nako-compress siya, positive yung effect do sa load. Kunyari, 300 dead load. Para sa column na to, 300 dead loads po ba? Positive siya kung tumutulong yung lateral load dito. So dito sa case na to, positive earthquake. Sa kabila, negative earthquake. Kasi dito, compression, gravity, tension yung lateral load mo. Okay, dun yung case ng negative natin. Okay, positive earthquake dito, negative earthquake dito. Yun yung sinasabi nun. Tapos meron pa yung kabilang direction, di ba? So pwedeng, wala naman dito lang pa-shape niya, di ba? Siyempre, babalik niya sa kabila. So, ano yan, baliktaran. Yun yung positive, negative niya. Okay, kasi pwedeng ang effect sa kanya ay positive, pwede rin negative. No, depende sa direction ng swaying. Okay ba yan? So good question, no? Yan, yun yung mga itanong yun, no? Yan, para naintindihan nyo kung ba't ganun yung mga bagay-bagay. Okay, so allowable strength design. So para din siyang LRFD lang, pero ang pinagkaiba dito allowable. So pinagsama-sama mo lang yung mga ano niya, strength niya, di ba? Na hindi naka-factor. Okay, tapos yung ano niya, imbis na naka-multiply sa phi, ang gamit natin is omega. Tapos pinang-divide natin, no? Ang tawag dito is the safety factor. Okay, ang ASD meron ding sariling load combination. Okay, ngayon baka sabihin mo, Sir, sabi mo, pag ASD, walang factors, di ba? Bakit may numbers? Bakit may ganito? Di ba? Sabi natin walang factor, di ba? Dapat, di ba? Wala dapat multiplier. Bakit may multiplier ngayon? Okay, sasabi kasi ng ASD is that hindi yan factor para i-upsize mo or para i-overestimate mo yung load unlike do sa ginagawa sa plastic design. Okay, itong mga multiplier na to, pababa yan. Bakit siya pababa? Kasi ang sinasabi niya, unlikely, no? Unlikely na mangyari na lahat ito sabay-sabay na naka-maximum na mag-occur. Okay, sabay-sabay na lilindol, 'di ba? Or rather naka-maximum yung punong-puno ng tao yung roof tapos punong-puno din ng tao yung mga floors or mangyayari punong-puno ng tao yung building as in sagad na sagad, no? Punong-puno tapos biglang magbabagyo, 'di ba? Na naka-maximum din yung bagyo. Hindi, 'di ba? So, yung sasabi nila, unlikely. So, dahil unlikely, binaba nila yan to a certain extent. Okay? So, yun yung purpose ng mga reduction diyan.
Okay, tapos ganun din dito, no, meron kang high gravity, meron kang low gravity, no, na load combinations. Okay, and the factors shown in these combinations are not load factors. Yung sabi natin kanina, no? In-explain pala dito. Okay, hindi siya load factor. Sabi, para sa daw yung mga 0.75 tsaka 0.6 na nakita mo, sabi, yan, accounts for the unlikelihood that all loads in the combination will be at their lifetime maximum values. Hindi yan mangyayari na yung dinesign natin naka-maximum sabay-sabay. No, unlikely daw. Okay? Yung 0.7 naman para sa seismic effects is because, sabi daw, ang ASCE 7 uses the strength approach. Yung calculation natin, yung calculate natin na value ng seismic loads doon, pang LRFD yun. Eh malaki yun, di ba? Kapag LRFD, di ba, factored na yun? Di ba, sa LRFD, makita mo, yung load niya, di ba, ayun, no, naka 1 na lang. Bakit? Kasi ito, hindi mo na kailangang i-increase yung value kasi yun na siya. Naka-factor na siya. Yung na-solve mo, yun na yun. Okay, ngayon, kung factored na ito, kaya hindi mo na kailangan lagyan dito, di ba, pagdating mo sa ESD, kailangan mo siyang ibaba, i-scale down mo siya ngayon. Di ba? Kasi nga, pang LRFD yung values ng forces na yun, pag ASD, ibababa mo yun. Paano mo siya ibababa? Meron kang multiplier, may reduction canon, and binabaan nila. Okay? 0.7 para sa seismic, 0.6 naman para sa wind. Okay? Corresponding to the two most common values of resistance factors in LRFD are the following values, no? Para sa yielding and compression buckling 1.67, para naman sa rupture 2. Okay, ito yung relationship nila. Okay? So, paano mo magamit ito? Okay? So, sulat lang natin na mamaya magamit natin yan. 1.5 over. Ayan. So, ito, sample problem 2. Sakto. Mag-time na tayo na. Paano natin ito gagawin? Sabi, binigyan ka ng loading, iba't ibang types. So, meron kang dead load, may occupancy live load ka. Yung occupancy live load, depende yan sa purpose nung area. No? Pwede siya pang residential, pwedeng classroom, corridor, hospital, library, di ba? Kahit di ba? Kung ano man yun. Okay, so meron kang live load, occupancy live load is a floor load. Tapos meron kang roof live load, tapos meron kang snow load. Sabi, kung LRFD daw, gagamitin, ano daw yung mag-govern at anong load combination yung magko-control. Okay, ano daw yung required strength ng column? Pangatlo, what is the nominal strength? Kung ang resistance factor natin is 0.9, so ibig sabihin LRFD ito. Okay, pang-apat na tanong, ano daw yung capacity or required capacity kung ASD ang gagamitin? Okay, basically, ito pa din yun. Di ba? Ang pinagkaiba niya lang is that dito ASD load combinations. Tapos pang-lima, ano daw yung nominal strength kung ASD ang procedure. Okay, so ganito lang gagawin mo dyan. Plug in mo lang lahat, tapos kunin mo yung pinakamalaki, yun na yun. Okay, kailangan lang sa ulo mo yung mga factors natin. Okay? So yan. So ano lang yan, no? May mga, kailangan mo lang pag-effortan, no? Na masa ulo mo yung pattern. Okay, again, binigyan ko na kayo ng tip, no? May structure siya. Dead live. Okay, dead live din to, pero baliktad. Dito, priority ang floor. Dito, priority ang roof. Tapos yung apat na huli, ano yan? Dead live plus seismic. Ito pa, sorry. Ito ay mga lateral load combination. So ito yung mga may earthquake and wind. High gravity, low gravity. Okay, ito walang live load or anything, ano lang, dead end, and the lateral force lang. Okay, dito, dead live plus lateral forces. Okay, yun yung structure niya. Okay, tapos mapapansin mo dito, lagi magkakasama si LR or S or R. No? So, sa lahat ng cases, so ganyan siya. No? Bakit? Kasi nga hindi siya magsasabay-sabay. So, magkakapartner yung mga yan. So, ganun lang. O, edi makuha mo na yan. Ito na yung governing, ito daw yung governing load combination. Sa combination 4. Tapos, pwede. Okay lang. Siguraduhin mo lang. Okay, hindi, sa akin okay lang. Pero siguraduhin mo kasi kapag nag-govern yung iba at hindi mo tinry, problema mo na yun. May bala kayo. I mean, kung malimutan mo, di... Okay. Okay lang, diretso mo doon, di ba? Siguraduhin mo lang ngayon yung mag-govern, di ba? Kasi kung hindi, yun lang. Okay? Ayan, so, ito yung mag-govern daw, combination 3. Okay, ang value ng load natin, okay, ang value ng load natin ay 69.33. Okay, next question sabi, what is the required design strength? Okay, ano daw yung required design strength? So, yung required design strength is, yun yung kailangan niya maging capacity. Paano malaman kung ano yung kailangan yung capacity? Siyempre, doon sa loading, di ba?
kung ano yung load niya, di ba, dapat at least equal dun yung capacity. Kaya yung 69.33, yun na rin yung capacity natin, VPN. Okay, yun din yung required capacity natin. Okay, letter C, ano daw dapat yung value ng nominal strength natin kung ito daw yung design strength. So sabi, di ba, design strength ay equal to, design strength is equal to the required strength. Okay, nominal times the reduction factor is equal to the required strength. Okay, so ito yung capacity niya. Okay, sinasabi is that yung mako-compute mo na nominal capacity dapat 77. Okay, pero sa design ang ginagamit natin is ano lang 69.33. Yung difference ng allowance natin yun. No? Okay, parang yun yung factor of safety natin. Okay, letter D, ganun ulit, ASD nga lang, ibang load combination lang. Okay, tapos same procedure dito, no, tinanong ko ano yung PN, kung ito daw ang ano mo, yung value ng omega mo, so basically, ano lang, plug in mo lang yun, no? Okay, so PA, ito yung PA natin, yung 50.5, so plug in mo dito, 50.5, 50.5, so mayari, 1.67 times 50.5, yun yung PN mo. Okay, algebra lang siya. Linagin mo lang, no? Okay, 1.67, 50.5, lipat mo doon, ito na yun. Multiply, answer. Okay, so simple lang. Kaya ganun lang siya. Okay, so ayan, wala na tayong time. So next meeting, pag-uusapan natin yung tension members naman. Okay, tension members ang pag-discuss natin next time. Okay, okay, any questions, clarifications? Wala man. Sige, ano na lang, no? Attendance na lang na.